igahin ang panahon alang sa pagsimba, sa pagpasalamat o sa pagpasidungog sa atong buhi nga Dios. Nini nga kabuntagon wa tay lain pasidunggan kundi mao lamang ang atong buhi nga Ginoo. Sa atong atubangan niya si Pastor Jacobo Habutay, kauban ni Ma'am Emma Simbahon Habutay. Ato sila dadon diha sa presensyas Ginoo pinaagis paglain kanila diha sa buhat nga gigahin sa Dios alang kanila. Pero ang ato karon nga seremonya o programa walay lain nga katuyuan mao lamang ang ato sa pagpasalamat sa Ginoo. Iyang gitawag si Pastor Habutay nga mahimong kabahin o mahimong usa sa mga ministro magbubuhat sa Central Visayan Conference. O akong dadon kaninyo ang pagpangumusta gikan sa leadership sa East Central Philippine Union Conference. Pastor Berlizo ang atong president tuwa sa Samar tungod sa iyang usa ka semana ng evangelistic crusade. Limot ko ba sa itong lugar sa Tarangan, Northern Samar. Si Pastor Inapan, mga kaigsunan, kagabi ilang jupod na abot kay bagong naabot ang iyang anak gikan sa UK. Unya kinahanglan maggahim sila panahon alang sa iyang panimalay kay mubalik naman po dito pagpanabaho. And of course, atong gipasalamatan ang atong mga kaubanan gikan sa ECPOC, Pastor Lauron, ang atong 1,000 missionary director, ato po nga kauban si Pastor Jenboy Luston, ang atong Hope Channel manager sa ECPOC, and of course, ang atong ministerial secretary, and the same time, our family director and the Adventist mission director, Pastor Gaudencio Buki. Atong gipasalamatan ang pwersa sa Central Visayan Conference na leadership, Pastor Manigo, atong very active and very supportive president. Kauban ang iyang co-officers, Pastor Arangis. Ito pa maniswali sa kiyot si Pastor Arangis. Saka oras sa lindikan, Pastor? Ganyan. Alas 5 kami, alas 4. Unya, naabot may kaganihan mga kaigsunan din higyon. Ninggikan is tubigon alas 7 Gs. Naabot may dinhi alas 8 Gs po. Gikuha na ko sa kauna sa mong driver. Pero naay laing driver unya balik sa tubigon, murag mangita kong laing driver siguro. Wala ko katulog mga kaigsunan, pero salamat kay nakaabot mis oras. Wala din may malangan. So, human dito mo sa ari na. Thank you. And of course, ato nga pinalanggan nga Treasurer Sir Justice Francisco. Kauban sa ato nga mga departmental directors sa Central Visayan Conference. Salamat sa inyong presensya karong buntag. Ato po yung pasalamatan ang atong mga magbubuhat sa province of Bohol. Ato nga mga district pastors. Patinungon na nato, hindi kayo nato makita uban. Pastors nato sa Bohol, kauban na yung mga pinalangga na asawa. Wow, thank you. Palapakan nato mga kaigsunan. Ato nga mga magbubuhat sa Bohol Mission, Bohol Province, sorry. Isayo sa hay. And hindi nato kalimtan mga kaigsunan ang ato nga bago lang yun ng mga retired pastors, kauban na to, very supportive, Pastor Anastasia Blasi, ato na former health director sa Central Visayan Conference, with Pastor Kelly Malarangco. Palakpakan na to mga kaisunan. Yes. Okay, sorry. Atong bago nga president sa Bufista sa Bohol. Pastor, praise God, ha? Ito nagpadaya ang dito ng imong pag-aktibo. Finally, ang presidente rin si Pastor Arangco. And we would like to welcome also our ministerial spouses, kanina Kuyog Dato, mga pinalanggang asawa sa atong mga pastors, officers, and directors. Patinugon po dato mga kaigsunan,
asawa nga ning support karon sa atong ordination. Isa po ba? And atong ipasalamatan ang mga kaigsuonan sa Eastern. Dili is Central Bohol. Eastern Bohol region. Katong East Central Bohol. Kang ano? Atang Pastor Dilaran, sorry. So Eastern Bohol District, mga kaigsuonan. Pero doon ay mga kaubanan talagikan sa ubang distrito. Like Pastor Brother Lindes, gikan sa Ubay, Northeastern Bohol District. Kitaan po nato sa Brother Rami, kaganiha, buk niya pa ba? Brother Rami, welcome. Gikan sa Central West Bohol District, sorry. And Brother Yamaro, naakawaban po nato? Okay, the uncle ni Ma'am Emma Butay. Ani Pastor Labutay. Brother Ray, si Brother Ray sa atong karon sa congregation. Welcome ka natong tanan mga kaigsuonan o sa atong naghatag sa special song, very powerful music. Inyong naghihatag, maghihatag ngadto sa Ginoo sa pag-andam sa atong kasing sa pagpaminaw sa pulong sa Dios karon nga buntag. Atong ibutang natong kaugalingon sa pagpamalandong sa pulong sa Dios. Sa dili pa nato himuon ang formal na pag-dedicate ni Pastor Habutay o ni Ma'am Habutay ngadto sa buhat sa Ginoo. Inuko nato atong mga ulo mga kaputan. Gamhanan namo nga Dios karon nga buntag among gipangayo ang imong presensya na imong kaming ubanan sa among karon nagbihan ang mga pulong gikan sa balaan nga kasulatan aron among nga pamalandungan ang imong mga pulong nga buot imong ihatod sa kada usa ka namo karon nga buntag. Salamat dining adlaw kay papahulay nimong gigahin aron ang imong mga katawhan maghiusa diha sa pagsimba o sa pagdayon kanimo. Dawata mong pag-ampo pinagis pagpasaylo sa among mga sala sa ngalan ni Jesus na manluluwas. Amen. Karon nga buntag mga kaigsuonan ang atong nga pagtuon ato kinahuluhan o a minister after God's own heart. Usa ka ministro sumala sa kasing-kasing sa Ginoo. Kini siya nga pinulungan nagsulti lamang nga kining tawhana nga giila na usa ka tawo kansa kinabuhi sumala sa kasing-kasing sa Dios. Nagpasabot ra gid nga suod ang iyang relasyon ngadto sa Ginoo. And before mentioning our verse, I would like to emphasize a little bit about ordination. This ceremony, mga kaigsuonan, and this program is one of the most sacred moments in the ministry. Usagi this pinakasagrado, pinakasulimne, o kung kami inyong pangutanon, mauni ang kanabang experience nga among gihulat, giludhan, giampuan o gipangayo sa Ginoo. Dili ang directorship, dili ang position, promotion o sa na ilang ginganlan, ang among giampo, gipaningkamutan, gipangayo sa Ginoo kining ordination. And ordination is not merely the recognition of competence. This is not merely recognition of your qualification. And much more, this is not promotion. Ordination is the church acknowledgement that God has called, that God has equipped and set apart an individual for a holy purpose and for a holy service. Pasabot mga kaigsuonan nga sa panahon nga atong ordinahan o pandungan ang usa nato ka ministro, ato nga giila nga ang Dios naglahi na kaniya, naglain kaniya o nagsangkap kaniya alang sa mas lapad, mas dako o mas sagrado nga buluhaton. So ordination is a life.
no longer live for self, but it is a life wholly surrendered to Christ and His mission. So maunay kalakuban mga kaigsunan, nganong gitagaan gyud natong importansya kining ordination. Imagine pila ka katuig ug paabot mga kaigsunan nya imo ning hulaton, pero gikan sa mong pagpaabot nagpalit na kadaan ug baka aron igo na panahon pagabot ordination, igo na po nga malata ang karnis baka. Well, nga ato ni gipangandaman gipreparahan tungod kay kita nakasabot nga mauni ang pinaka-special gyud nga kasinatian sa usa ka ministro mga kaigsunan. And let's go back to the study of the Bible, how important it is when someone is being anointed, ordained, and set apart for a holy and special service. So atong pagtuon karon mga kaigsunan sa radio ka teksto. Nana mo sa naman na pastor, kay mo niya akong nakatunan sa among lectureship sa expository preaching. Naara ba si Sir Justice, kaya kay naminaw na magiging siya anay nga lecture. Pero naminaw mo ko dito kung sa kaadlaw tunga, pero wag mi nagkita. Basta nagtanaw na siya sa live, o niya ingon siya sa katong una ni mong pagwali, ako gyud ba yan gisunod, o naabagi ka introduction, preposition, o niya na exposition sa pagkaisunod. Elaboration, conclusion, tama na yung katapusan. Illustration pa. Verse 13 mga kaigsunan, 1 Samuel chapter 16, mauni ang gibasa Pastor Idoloverio kagalingan. The Bible said, according to this verse, then Samuel took the horn of oil and anointed him, kanang him mga kaigsunan, that's David, in the midst of his brothers. So si Samuel nagkuha horn. Saan horn, Pastor Blasik? Horn. Sungay? Sungay. Okay. So sungay gini ay. So kani na sungay. Sungay sa karnero, tabaw, baka. Gisudlan o lana. O iyang gidihugan mga kaigsunan si David at tubangan o taliwala sa iyang mga igsuon. Pila ka po iyang mga igsuon? The Bible said, doon na siya pito ang mga igsuon. And after the anointed brothers and sisters, the phrase said, and the Spirit of the Lord came upon David from that day forward. Ang Espiritu ni Kunsan ngadto kang David, sukat siya, ginihugan mga kaigsunan. Pero wala ni magpasabot, nga sa niyang wapa o dinahay si Pastor Jacobo Habutay, wala pa sa Espiritu. Doon na mga kaigsunan, pero karon atong i-acknowledge ang pagkapinasahi ni ini nga service. So, kana nga bersikulo, duha ka punto ang atong kuhaon. Kay duha man ka phrase. Una, ang paglihog kang David. Ikaduha, ang pagkunsad sa Espiritu ngadto kaniya human siya gipadungan o gilihugan. Ato ning dayon kay magulat na magita unya sa dedicatory prayer and celebration right after this ceremony. Ang teksto nagsulti that David was chosen by God before he was recognized by men. Akong binisayon, si David kipili ng daan sa Ginoo mga kaigsunan sa wala pa siya mailhi sa mga tao. Gipili ng daan sa Dios si David o gilain ng daan ang iyang kinabuhi sa wala pa siya nahimong bandugan, sa wala pa na siya nahimong sikat, sa wala pa siya nahimong hari. Gilahin ng daan, gitawag ng daan o gipili ng daan sa Dios ang iyang kinabuhi. O nga kung nasayon po mga kaigsunan nga si Pastor Jacobo Habutay, before siya nang-eskwela sa pagka-theology, before siya na-medio, before nag-anak, before siya na-assign sa inyong distrito, gipili na siyang daan sa atong Ginoo. And when God chose David, brothers and sisters, wala pa sa titulo, wala pa sa posisyon, wala pa sa opisina, wala sa credential, mga kaigsunan. Gipili siya sa Ginoo, dili tungod sa iyang qualification, gipili sa Ginoo siya, tungod kay tunay nakita sa Dios nga batasan nga natong David nga magamit niya sa buhat nga gusto niya ipakabot sa kinabuhi ni David. And that's the same exactly with all of us, not only ministers, pastors, every church members in the church. Gitawag kita sa
Daot ka natong tanan. You know what? David was the least among Jesus' sons. Ilang kabuok sila? 8. Si David kamanghuran. So din gisugo sa Diyos si Samuel. Pati yung Antulas Bethlehem. Kay doon ako'y gipili dito nga mahimong hari puli kang Saulo. Ningadto si Samuel mga kaigsunan, wala siya kaila kung kinsa. Pero kiingan na siya ka naman ni Jesse diha ta mapili. Wala manggalan. Pagtanaw niya sa kamagulangan, ingon dahil si Samuel, mauna ni. Kay si Eliab nga kamagulangan mga kaigsunan, pagtanaw ni Samuel, murag yung kagwapo kataas ni Saulo. So, ang appearance, brothers and sisters, doon na siya similarity kang Saulo. Matod pa sunahuna ni Samuel, kung kiniakong bihugan, makauyon ang mga tao. Kaya iyang kataas, murag si Saulo. Ang kataas ay ang ilong, murag yung si Saulo. Ang tupi, murag yung si Saulo. Initindog niya, maganahan yun ang mga tao. Kaya sa tindog palang daan, murag na yun ughari. Pero verse 7, mga kaigsunan ka ng ingon diha, that God does not look upon the appearance of an individual, but God looks at the heart. Diha na nigawas ang teksto. Kaya ningon ng Diyos, dili na mao ang akong gipili. Adto siya sa ikaduha, ingon ng Diyos, di na mao. Adto siya sa ikatulo, di na mao. Ikalima, ikaunom, hangtod na hulot, adto sa ikapito. Wala may sunod. Ingon na si Samuel, sama dia siya gipili sa Ginoo. Nga ang tanan na anak ni Jesse, ako naman nga natanaw, ako na nato, di man mao. Matod pa niya kang Jesse, wa na ba kay lain nga anak? Wa naman. Pero doon na usa, pero doon ako, maradigi katao yan ato. Oh. And he was referring to David mga kaigsunan. Kay sa tindog palanggaan na kainon yun ang amahan. Dili yun makapasad. Kay kung ako rin patindogon, dapat kang Saulo, layo kagi kayo. Muna ningon ko mga kaigsunan, it's not because of the qualification that God chose David, brothers and sisters. Because the Bible said, pag-describe niya, you heard it all, ang pag-describe to David, he was funny and he was good looking. Amo tingradi ko sa kasas Bisaya. Mura, pula-pula ko ba? Di takapasa na kay lago mata. Pero dili tas good looking, mura buminta. Pero magsubukaw yun. Maura na characteristics at dimension about David. No credentials, no title, no office. Pero pag ingon mga kaigsunan ni Samuel, asa man ang anak? Ako rin ipabantay kardero. Kaya maura man ako masugo, kamanghuran, maura tigtuboy, tigpakiros mga kabaw, tigkumpays mga baka mga kaigsunan. Kaya sa iyong sugoon, ang mga magulang nga, high school na senior high school, sugoan nagpapakiro, umaliman din na. Kaya mainita naman, pagtanaw niya kang David. You know what verse 12 mga kaigsunan sa iyo sa Diyos? Arise, anoint him, for this is the one. Again, God said, arise, anoint him. No office, no credentials, no qualifications. But God said, arise, Samuel, anoint him, for this is the one I chose to be the next king, replacing the throne of Saul. Mga kaigsunan, the choice and the calling originated with God. Ang pagtawag nato diya sa buluhaton, tawag ni sa Diyos mga kaigsunan. Ang pagbutang nato diya sa buhat sa Ebanghelyo sa pagpanguwalis pa nga balita, tawag ni sa Diyos nato mga kaigsunan. Kay gibutang tas Ginoo, asa man tang iglesia, asa man tang dapita, asa man tang distrito, tungod kay Diyos dunay katuyuan dihang dapita. Verse 11, I would like to emphasize. I will send you to Jesse. God said, for I have selected a king for myself. Kinsa nagpili? Ang Diyos. Kinsa nagpila? Ang Diyos. Dili si Samuel, mga kaigsunan. It was God. So ato ratas tulo ka punto nga akong ibilin sa inyo. Verse 1, character before position.
Nganong mayon ko, nag-purify. Nganong mayon ko, nag-isanggap sa Diyos ang batasan ni David, mga kaisunan, sa wala pa siya kipalingkod ingon nga hari sa Israel. Basahan na ko balik ang teksto. Aron ninyo malimtan. 1 Samuel chapter 16 verse 13. First phrase, then Samuel anointed him in the midst of his brothers. Ginihog siya. Pero tanaw sa screen, ay ninyo pukyatan niya. Pukyatan. Ayaw piyuma inyong mata, mga kaisunan. Why? Because after David was anointed, Saul remained king in Israel. Ngayon naman niya nga, human si David, mga kaisunan, ginihugan sa Diyos, human siya gipandungan ni Samuel, nga mupuli nga hari sunod kang Saulo. Wala dayon siya ningadto kang Saulo, naog na diha, kaya ko na hari. Ha? Ang effectivity ito, mga kaisunan, you know what? The Bible said, 30 pa ang iyang edad. Una siya nakapuli sa pagkahari, mga kaisunan. Pila may edad sa dihang ginihugan siya. Sumalas pa doon ang iyang edad, teenager pa siya, Sir Justice. So between 15 to 20 years old, laktong pagkasulti, nagpaabot pa siya 15 katuig, una siya nakapuli o lingkod sa pagkahari. Imagine, kami mga kaisunan, yun naman kami kauban sa una, nagutama ka Pastor Abil. Pastor, ikaw man ang palisi na after 2 years, gikan sa mga internship, marigula na daw ni. Kunya, after 2 years po may ma-intern, ma-ordinahan namin. Kanang Pastor, kano sa amang ko-ordinahan? Dito ba mga kaisunan ni Pastor Abil? Ikaw, kano sa amang gusto nimo? Agad rin mo. Ambot, kung nakapamalandong siya sa punto, sa gitubag ni Pastor Abil Gutierrez. Pasabot na ng mga kaisunan, ordination is not something you can orchestrate according to your own calendar and timeline. No, mga kaisunan, because ordination will just come to you according to God's schedule, brothers and sisters. Tanawa rin ang Miss David. After his ordination, after he was anointed, nibalik siya sa iyang pagka magbalantay sa kaniro, mga kaisunan. Kaya kung ako pa Miss David, may mga dito, unya Samuel, kinsa may store sa ako dito. Kaya napili naman ko. You see, and this teaches us a lesson, mga kaisunan, that there is a mystery and a theology behind the patience of waiting for God's timing, mga kaisunan. Tanawan ninyo. The measure of David's character was seen in how he honored the leader who wronged him and spared the life of the one who sought his own life, mga kaisunan. Ganong gisulti ko niya. Because sa 15 years niyang pagpaabot, dili sa yun ang iyang kasinatian. Ngano? Gipakita ni David, mga kaisunan, nga bisag siya na ihari, kung suguon siya ni Saulo, mutuman rin siya. Imagine, ipatawag siya dito nga, David, pwede ba kung ka magtukar sa mong heart dito sa opisina ni Saulo kay nag-uul siya, na-depress siya. Gusto siya maminaw, nindot kayo mga musika. Kaya aron mahawas ang mga kaguul o mga kabalakas sa kinabuhi. At tapos dili mga kaisunan, tukar siya dito. Pero nasayod ba si Saulo? Nasa nasunod na hari, nasayod mga kaisunan. Mabitaw na nasa pag. Celebrate nila sa victory. Pag-ingon sa mga tao, we praise God for Saul have slain thousands and David his 10,000s. Silos, siya nga nung usama ng kalibo ang ako. Unya kang David na pulong kalibo. And there started the jealousy, brothers and sisters. Nga worst, mga kaisunan, tungkol sa iyang kasina, sa panalangin, o sa mga success, victory, nga nakapon ni David, mga kaisunan, nakahuna-huna siya, nga iya, nalampat yun si David, aron walay makapuli sa iyang trono, mga kaisunan. Ang bondig na sao na pag-aplikar sa atong sitwasyon ka. Pero kako yun yung i-aplikar, mga kaisunan, kasi lain sinong pagpaminaw. Pero kamo na lang, huna-huna niya. Buong pasabot, kung asa ta giplastar sa Ginoo, asa ta gibutang sa Dios, ato gyud pamalandungan ug hunahunahon nga duna gyud buhat
na gusto sa Dios mahimo pinaagi sa imong mga kamot o pinaagi sa imong presensya. He waited. Nagpaabot siya. Ako balik ang kabasa. 2 Samuel 5 verse 4. David was 30 years old when he became king. Imagine. Kami na mo ha. Hinihog siya na hari. 1 Samuel chapter 16. Nakalingkod siya na hari. Ikaduhang Samuel na. Kapitulo 5. 15 katuloy. Di na sa yung pastors, workers, members of the church will also experience seasons of waiting. Gusto na po. Pastors, ministers, members of the church, we will also experience seasons of waiting. Waiting for assignments, waiting for opportunities, waiting for recognition, waiting for answers, waiting for fruit, and waiting for God's intervention. But I would like to tell you, God is never late because He prepares the servants while preparing your assignment. Ang damong kasi mo. Sa dili pa niya hatagan sa tundanan. Kaya din gusto ang Diyos nga maapektuhan ug maamong ang kasagrado sa buhat kung ang usa ka ministro dili anda sa pagdawat niya ng katundanan. We will experience seasons of waiting. After graduation, ang pastor magliman. After laymanship, doon ay bakante, internship. Kaya pa nakatuig, 4-5 years, and then, una ka marikina. Ako bitaw, after graduation 2012, tawag ko Pastor Balizo, ato kas Masbate no. Waman sa pagsulti nga, iya rin kong turtulan, asa kong usakay ko Masbate, busy magikayo siya, di akong ginahuna, basta ako lang iyang paatoon. Itagaan ko ticket pa doon sa Masbate, sekretary sa una, Ma'am Jenny Gulimas. Naog ko diretso sa opisina, gikan sa Iskaryo, wa magigo ka turtur, kaya wa pa man ko kaanha, sugal na ng Masbate. Basta Masbate. Panyaningan mo sila, basta di ka katurtur, na ka syudad, saan kayo gikan taxi? Meron di kayo laro, mag-isok-isok ka. Sakay kong taxi. Pagpapatanas driver, asa mga sir? Ingon ko, magkakaturtur, nasa? Ihatod ko sa terminal padung sa Masbate City. No. Ihatod ko sa pier padung sa Masbate City. Kaya una-una, Masbate yun, sakay ko barko. Ihatod ko sa pier padung sa Masbate City. Lingkod ko, dagan siya. Hindi siya nga, asa man ka nga pier siya. Kaya ko kibaw nga nanay na pier 1, pier 2, pier 3 ng kuhan, pier sa Cebu. Kaya ako sa dito ba, kaya basta kayo sa pier nga kanang para Masbate City. Naglibog ito siya, kaya naadi ay bus sa una, kanang ruro, na pwede din mong sakyan padulong sa Bugo. O niya, masakay na Puerto Bars, padulong sa Katayngan, moto'y sakyan mo padulong Masbate City. Baka ko kayo ba? Kasi pwede mo talaga sa ticket. Sige, talaga sa ticket siya. Ruro bus na naman kumutang. Hindi siya tuyang naman kasi pwede. Di naman ka atmosphere. Pasunday ko, sa ito mas terminal. Pagabot mo sa terminal, sakay ka Rorobas. O niya, pagabot mo ko, Rorobas, kung sakay na siya o bars, padung sa Katayngan, munaog na siya, sakay na po kagbalik, o niya, padung ka Masbate City. Kuha mo ba? O sige, ihatod ko sa terminal. O, sige, sorry, yakon. Pagdawag na ako, kaingon pero siya. Pag-isong-isong, niwan na katultol. Karon, pagsakay na ko bus, di na ko katultong na po lugas ako muna ako. Ulo mong kumutawag ng Pastor Balizo kay ako yung panindigan nga, bago ba yung graduate nga, katultong din ko. Alam na ko kagbanta, pag-abot na yun dito, magdoon na, akong ipamutana ang akong katupad. Kaya lain naman lang sunod yan. Nanay, saan po ba dito ang Masbate City? Dito ba ang mga ko? Kaya pakain ka man. Okay, kain naman ang ako masabdan, ako ko siya giingnan. Tapos na po, kanina doon sa Katayngan. Sa hindi, ang ibig kong sabihin ba, saan ka pupunta? Sabi ko sa Masbate City.
Sa huwag kang mag-alala, doon rin ako pupunta. Kung saan ako bababa, doon ka rin bababa. Kanao ko. Kasi ko mas bati. 1 year and a half. Oh, kay kung wag lang ko kuha ang Pastor Lauron, murag tulogi ko kato itingay dito Pastor Lauron. Wa ibawi. Dito ko kumaminyo. After 1 year, iya kong gikuha ato tagtabunok dong. Koyo ni tabunok after 1 year, nabalhin ko og Capitol Center. And that was 4 years mga kaigsunan. Pero nakutana kong Pastor Cherry Lesia, ngayon ka nagdimos ako Pastor Cherry Valencia Cherry man tawag na mga dito sa Bantayan. 12 years. 12 years. Silingan sa Bantayan. Imagine ang 12 years mga kaigsunan, magpinaghinay o balay, pinaghinay distrito sa pagpaabot sa kabubuton sa Ginoo. Asa sa kay mahu ipahimutan sa iyang internship. 12 years of waiting. 12 years of praying for God's answer and intervention mga kaigsunan. Ako. Pastor Alcansari, 2024, akong gitawagan. Kinakahinumdum ako. Kuyo mamisipa ka rin, Pastor Ruston. Asa mang karunong? Na akong jinsan. Na akong jinsan. Kumusta man ka niya? Trabaho mo ko direct, pero ako iskuldo gikan January. Kunya, July na, pagtawag na ko niya. 7 months. Kudong balik na sa CDC. Isa din na pingali ko dawato niya, kay kuwan man, naundang mo ko. Ingon ko, dili, balik dili, basta ganaan ka sa maulagi, pero mukha kaplite. Padala ko plite. Naamang ko siya kinan, ako multikap, atong plitihan. Nabalik mga kaigsunan sa CBC. Pag-report niya sa nasa island, nakabangga mga kaigsunan. Pastor, ako ikabayar, nakabangga ka, padadaan na kagkuhan niya bayar. Makaabot lang ka o Karnasa Island. 9 months niya mga kaigsunan, kikan siya pagbalhin, gipahimutan siya sa Ginoo, o karon gipaduol pagig siya nasawa na sa Northeastern Bohol District. And that's our experience of waiting, brothers and sisters. Hulaton, kanusa ang pagpahimutan sa Dios namo diha sa buluhaton sa Ginoo. Many people desire the throne, but only few embrace the pasture. Daghan man gusto nga mahimutan, pero di sila ganahan mag-agi dito sa bakanteng mga kaigsunan. Di magbantay, una sila sa karnero, may makasinatis, mga kalisod sa mga pagsulay. Una, ipatigayon sa Dios ang pagpahimutan kanila diha sa buluhaton. Hinumduman nato, there is no elevator to success, only stairs. Walay elevator na makasakay ka. Ngayon sakay ni mo shortcut pag-abot ni mo dito sa tuloy. Naan ang tugakog sa kalampusan. Wala mga kaigsunan. Kaya ang tinuod ka kalampusan, mag-agi ka one step at a time. Hagdan ang atong agian. Magsakit mong tuhod, magsakit mong paa. Pero pag-abot sa tuloy, hayahay mga kaigsunan. Once tuwa na ka sa tugatog sa kalampusan, nagiandam sa Ginoo alam mo. Then ministers, greatest qualification is not giftedness, not talent, and not qualification. It is Christ-like character. Character before position. Number 2, Pastor Ramutay, evangelism is our primary assignment. Atos mga kaigsunan, evangelism is our primary assignment. Reading the next verse, the next phrase, and the Spirit of the Lord came upon David from that day onward. Tanaw sa screen mga kaigsunan. David understood that kingship was not a privilege. David understood that his calling is for the welfare of God's people. Nakasabot siya na ang tawag sa Ginoo sa iya mga kaigsunan, alam sa paghalagad sa mga katawhan sa Diyos. Dili alam sa iyang kagalingon, dili alam sa pagpakita sa publiko sa iyang kagalingon, kundi alam sa pagserbisyo o paghimaya sa Ginoo. Higala, ordination is not about status. It is about our mission, Pastor Ramutay. Because every ordained minister is ordained for soul winning. Every
only ordained pastor. They are ordained for evangelism, ordained to preach the gospel, ordained for soul winning. Ellen White said, the work of winning souls to Christ is the one work above all others that should draw and enlist the powers of the soul. Gospel Workers, page 31. Nakasunod ko kang Pastor Manigo sa iyang wali. Kay naila maginis Pastor Manigo sa kakogrihan mo wali mga kaigsunan. Pwede man natong matukgan, pero digir nato tingali pwede malabuan. Bago na rin nakahumagwali. Sunod si Mana, ato na po ni balod. Gusto? Balod. Kanang balod, ang inter-area na. Giwalihan dito ni Pastor Maniego. Daghan nga bautismohan. Gipatukuran og simbahan. Karon walihan pagyabalik. Kaya ron nga managhan pagyod. Mga miyembro dito. Balod salvasyon. Gusto? Kasunod ko siya walis, liluan, inabangga. Pwede maglayuwa ito, gusto? Bukid na di kayo. Pero yun ko, grabe, Pastor Manigo. Gilatas dito, abot, liluan, pwede layuwa. Bukid. Na-pressure ko, na ito nagsunod, nagwalin mga kaisunan, kaya ang leader sa tanan mananaptan dito sa lugar, nakutismuhan. Kailan mo kanang mananaptan? Mananaptan ba? O, kanang bang leader sa tipangadsi sa simbahan ng mga silingan natong mga dagko? Mananaptan, nabutismuhan, nabisitahan ako, Pastor. Pag-ampo na mo, hilap gid siya. Na-touch gid siya mga kaisunan nga finally, sa iyang pagkamananaptan, nakakapla gid sa kamatuoran. Di siya nakakapla sa kamatuoran, dito suwali ni Pastor Bernardino Manigo. Pagsunod na mo bali, Pastor Olivera man na bali, ako na-translate. Akong ingnan sa Pastor Olivera, you need to add more power to your preaching. So why, Pastor? Because 2 weeks ago, Pastor Manigo conducted crusade there. 12 baptized, and the leader of the church was also baptized. So, pagkaugma, kalibangan dito siya, na-admit sa Miller. Christian siya. Ako rin pulig-wali mga kaigsunan. Sa Pastor, I'm walking now. I will go back to Liloan and preach again. Pero, kabautismo yung pagbi, Pastor. Dito kaluoy sa Ginoo. And that's the main ingredient, brothers and sisters, why God has put us into this calling. It is evangelism. It is soul winning. It is preaching of the gospel. Katapusan. Number 3. Never neglect house visitation. First, character before position. Number 2, evangelism is our primary assignment. And the third, never neglect house visitation. David, brothers and sisters, kung napalang tingin ito yung mga malan ng mga karnero, kaila siya tanan niyang mga karnero. Sa kasuod o sa kapamilya ni David, nagto sa iyang ipangatiman. Pastors, people do not merely need parish sermons. They need shepherds. And house visitation remains one of the most powerful ministries entrusted to pastors. One of the most neglected yet powerful aspects of ministry is house visitation. Ito ko's pinamungahan last Sabbath. Ipatanaw ko nila Pastor Manigo, pero tinindota sa ilang opisina sa ilang pastor. Kay ilang yung gipanindot, kay sila ni Pastor Manigo and the leadership of Central Visayan Conference, doon na sila pastoral evaluation. Bisitahan na itong mga pastors, i-evaluate ilang office, i-evaluate ang ilang programming sa ilang district. Ang district dito sa pinamungahan ng Toledo, grabe ng preparation. Gipanindot yun. Tulong ka kwarto. O ipatanaw ko nila, ingon ko, pinay kwarto ha, kaya tulong man eh. Murag i-pattern ni sa sanctuary, na yung outer court, na yung holy place, na po yung most holy place. Kaya pinakakatapusan nito, mauna naman ang office sa pastor. O, dito kayo, pero doon na yung sa kamembro dito manikingon. Pastor, lahit na bigron ang mga pastor sa unang karoon. Ingat ko nga naman, kasi sa unang magkahitong doon. Inibisitas pastor sa among malipay dito. Kaya dugi kinang ulit. Taon, unya kung maabdan ng hapon, maki-worship, unya humans worship, basta magabihan pastor, makitulog dito, pagkapuntag sa iyo, worship man
Pero pastor, kinana mo yung mga motor. Pag humag-ampo, at tulungan zone, kinana may motor. Usahay, tawagan na ka, sa cellphone pa po ka, ampuan. Well, mga kaisunan, dili man na ingon ko nga sayo. Pero di yung dato kalimtan ang pagka-importante sa house visitation. I would like to share to you this experience. Ma'am Buhos, dito mo ani, Pastor Igan, dito sila ani, Mabini Church. Kining Mabini Church, mga kaisunan, napatindog rin na mong panahon ni Pastor Efren Tamayo. 2018 is because of visitation. Wala rin plano mag-crusade. Nang bisita namin dito, the only family, Adventist family, sa barangay, Usta na Gitabo. First time namong pagbisita, namong gitulugan, o ninghangyo sila. How about pastor? Sige naman mugwali sa uwan ng mga lugar. How about dili na punta magwali? Di, anong giwalihan? Pagwali na mo, dito may natulog, dito may nag-istar, pagkabuntag, bisita sa mga kaisunan, Bible study. At the end of the crusade, Diyos ikabog na bautismohan. Ingon ko, di sufficient magpatindog ka church. Na may wala magka-desisyon. Ingon ko, sige, human bautismo pagkasabado, pagka-domingo mga kaisunan, wali na po balik, dito na sa unahan na sityo. Ang nanambo at ang waliha, maurapon ang akong mga audience. And another 14 were baptized. So 12 plus 14 equals 26 nakatindog na church. Very active until today. Kana nga lote mga kaisunan, gidonate na sa mayor sa San Jacinto sa Ticao, Masbate. Tungod kay nalipay sila o na-impressed sa programa dito sa Seventh Adventist Church. And lastly, this is, nalimot mo ko sa pinido ko sa Australian citizen. Walikos Danau. Ang audience na ko sa Walis Danau City, walo ka buok. Walo, o niya, 15 ang mga kaisunan, 23. Pagkaadlaw, ninhangyo ko sa Bible worker na mamisita ko. Usa sa among nabisitahan kini. Ingon niya sa ako, kay Australian man, in English, ako na lang din sa'yo ng uban. You know what, Pastor? I was an Adventist member, 10 years old, when I was 10 years old. Pero pag-start niya, eskwela mga kaisunan, ni-order siya sipa. Hangtod na minyo siya, hangtod na kapangasawa siya, o hangtod niya naabot siya in his Philippines. During the pandemic, gusto siya mabalik sa Australia. Pero di naman siya kabalik, kay lisod naman ang biyahe atong higayuna. Na-depress siya, nag-uol siya, kay gusto na din siya mauli. Pero tungod mga kaisunan, kay dili siya makauli, iyang gihampo sa Ginoo, nga matanaw lang siya mga programa sa TV, kay gusto na din siya nga makagain og hope sa iyang situation. Nag-apply niya sa mga program ng mga religious, di man siya ganahan, hangtod nakaabot siya, pastoraw sa programa sa Hope Channel na to. Central Philippines. Pagputang dito sa ubos, if you want visitation and Bible study, contact this number. Ila na yung ipicturan mga kaisunan o nag-text na yung sila. We want to be visited in our house. Walay nakabisita. Ngano way nakabisita? Kay way nakatultol. Pwede maglayo ang mga kaisunan. Bukid kayo. Kanto ni Pastor Lauron. Bukid, pero akong ilan may worker, pangitapon talaga asa na. Nakita na mo dito na yun sa tumoy. O ni-share siya sa iyang experience. Wala ko nagduwa-duwa mga kaisunan. Kaya gibamustakihan man din eh. Gidiretso na ko. This coming Sabbath, you need to be baptized. What shall I do, Pastor? Ingon ko, you just need to sign the baptismal questionnaire. After that, you are qualified for baptism. And I said, yes. I want to be baptized. Pagkasabalo mga kaisunan, wala na mo gisutat. Kay gusto yun na mong tanahon kung sincero ba siya sa iyang na desisyon. Huyong may sa asawa, pagkasabado, nagtindog na kirmi sa layo, kaya among gihulat kini magyayon na maabot. Alas 9:30, naabot sila mga kaisunan. Lipay sila pagsugat sa amo. Panahon sa baptism, si Pastor Edwin Barsinas, Pastor Don, taga Ilocra. Naglinayugay sila pagbautismo. Kay taas man eh. Pero hilak si Pastor Barsinas sa mga kaisunan. Kaya natultulan niya kining tawhana. Na pwedeng layuan. Pero na-reach out na to, hangtod na nabaptize. Kaya niyang asawa is a Catholic member na appeal niya o pabautismo mga kaisunan.
And it's because we were able to reach them because of our visitation, brothers and sisters. The strength of the early church was not only in the temple, they are in the homes. Buhat Kapitulo 20, versikulo 20, I taught you publicly and from house to house. Pastor Kabutay, do not neglect this word. It is demanding, but it is deeply very effective. Ilabi na sa atong mga kaigsunan. To close this message, mga kaigsunan, the most remarkable aspect of David's story is not that he was anointed. The most significant part of his story is that he waited for God's timing. He waited for God's perfect intervention. David's greatness was not found merely in his kingship. It was found in his willingness to wait upon God. The waiting room of God is often the classroom of God. Because when we wait, our characters are purified. When we wait, our patience are being increased. And when we wait, we exercise our faith to God. Mga kaigsunan, we have nothing to fear for the future except as we shall forget the way the Lord has led us in our past history. Mayong buntag kanatong tanan. Amen.